manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Tunay na napakasarap magpuri, umawit ngayong umaga. Yes, Lord, salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat sa kalinga mo. Salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa amin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, sa aming mga shortcoming, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga nagagawa, sa aming mga iniisip, maging sa aming mga sinasabi. Lord, pakalinisin po kami ng iyong banal na dugo upang kami maging karapat-dapat na humanap sa iyong harapan at sa iyong presensya. Kaya ngayong umaga, Holy Spirit, we invite your presence sa aming kalagitnaan, sa aming magsisimula sa aming Sunday service hanggang sa ito'y matapos. Ika'y manatili upang kami bigyan ng kaunawaan, katalinuhan, at Panginoon, give us guidance sa wala pa po rito. Convict their hearts na unahin ang araw ng linggo. Kakarampot naman, Panginoon, ang hinihingi mo sa amin ang maglaan kami ng oras at panahon upang sumamba, magpasalamat, at humili at magdasal, Panginoon, sa araw na Panginoon. It is your day, the Lord's day, Panginoon. Anoint us, Panginoon. Hallelujah. Sa nagbibigay ng iyong banal na salita ang aming Pastor John Francis. Panginoon, anumang lumabas sa kanyang bibig, ito'y Panginoon, nagmumula sa iyo. At itago po siya sa iyong likuran. At buksan mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming spiritual ears. Bigyan mo kami ng kauhawan at kagutuman sa iyong mga salita. At pusugin mo ang aming spiritual, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Ang iyong gawain, protection mo. Shield mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo. At aming i-rebuke, sinasawata, ang gawa ng Diyablos Satanas, gawa man yan ng tao, o hindi namin nakikita. We rebuke by your name, Jesus Christ. Hallelujah, wala itong magagawa sa iyong gawain sapagkat kami tagumpay na 2,000 years ago at mananatiling tagumpay hanggang sa pagdating mo, Panginoon. Yes, Lord, aming tatapakan. Tuturuhin, Panginoon, ipapaulang sa ilalim mo, Panginoon, upang kami hindi matangkihan ng away. Yes, Jesus, Lord. kaya kami naririto, dumudulog at nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Yes, Lord, gawin mo kaming asin at ilaw, Panginoon, ng buong sambahayan, ng buong lugar na ito, Panginoon, ng Caloocan. At anumang marinig na nagagaling sa aming pastor, ng aming mga kapitbahay, ng palibot dito sa church na ito, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang isipan, Panginoon. Damhin, Panginoon, pakinggan at pumasok ito sa kanilang buhay, Panginoon Jesus. Hallelujah! Sapagkat sa panahon ito, ikaw ang siyang aming tunay na kailangan. Ikaw ang siyang aming tunay na malalapitan, Panginoon. Ang siyang aming mga kapitan. Yes, Lord, tunay na napakadakilan mo kaya ang iyong mga anak na inunaw ng gawain pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Ano man ang kanilang mga kailangan, hiling yan sa pamilya, Panginoon. Sa business, sa lahat, Panginoon, na ginagalawa nila sa mundong ito. Jesus' name. Panginoon, in Jesus' name, hindi ito mananakaw, maaagaw nito para sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord. Sapagkat ang iyong mga anak ay tunay mong pinagpala, Panginoon. Kaya magpasalamat tayo sa buhay na ibigay niyo sa amin. Hallelujah! Salamat, Panginoon!
Ako ay napuno, naghihintay. Inaasam-asam ko siya, muli maranasan. Ako ay napuno, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Isa pa tayo sumusama na, sumasayaw lang ako sa galang tumatawa. Ha! Ha! Nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoon Jesus, malalang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Magsupo ang lahat. Hallelujah. Okay, pahinga. Hinga-hinga. At uminom ng tubig. Dahil medyo nararamdaman natin ang init. Amen. Amen ako, inom ko. Wait. Meron ba? May ano, parang Sprite parang Coca-Cola. Yung tubig mo maglalasa, yung mag-feel like Sprite. It's cold. Amen! Magandang umaga sa ating lahat! Hallelujah! Tunay nga ang Panginoon ay mabuti. Kaya naman sabihin mo, God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. Amen. Lagi mo sasabihin yan. Kahit sa gitna ng pagsubok, masaya, malungkot, God is good all the time. Bakit hindi sinabi, God is good all the day? God is good all the month. Bakit hindi sinabi, God is good all the year? Because you will never know hanggang ngayon ka na lang ba? Ilang oras ka na lang ba? You'll never know. Pero, kaya nga sabi ng Lord, God is good all the time. Kaya yung time mo is treasure. Alam niyo ba yan? Na ang bawat oras mo ay dapat tinitreasure natin. Dapat merong kabuluhan ang bawat oras mo. Hallelujah! Kaya naman, simulan natin ang isang makabuluhan na pagbati sa ating lahat. Unahin natin ang pamilya ng Salvado family. Palapakan natin ang Panginoon. Lapeñalosa family, ang Carpio family, Ignacio family, Sister Minnie, ano nga naman dito nyo? Duran family. Amen. So yan, nakalimutan mo ba? Sila Princess, sila Amara, yung mga baby natin, si Kasi. Amen. Napakabuti ng Panginoon sapagkat tayo naririto sa kanyang banal na tahanan. Sapagkat yung iba, pwede mo naman excuse na lang ang mga bagay. Pwede naman matulog na lang hanggang mamaya na gumising. Pwede naman steady ka dyan para lamigan mo. Diba? Marami tayong pwedeng excuse. Pero tandaan natin that God gives you 6 days of your life. 6 days of going to school. 6 days na ikaw ay busy. Pwede ka magsabi kay Lord na, Lord, busy ako. May school ako. May trabaho ako. Pero this time around, ibigay naman natin sa Lord. Ilang oras lang pa ito? 1 hour? 2 hours? 3 hours?
nyo, hindi masasayang ang oras nyo sa araw na to. Sapagkat anumang mensahe na ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor ay hindi mawawalang bisa o masasayang. Ito'y tatago sa ating puso, kalamdanan at isip na magagamit mo sa iyong buhay. Hallelujah. Announcement, ang ating Saturday is our music practice, devotion tayo ng 1 p.m. And our prayer bell is 3 p.m. Tapos, 4 o'clock is yung ating Sunday practice, yung tinutugtog na ngayon. And sa symposium po, pwede kayong magdala ng mga anak nyo, mga bata, kabataan, matanda, na nais pong matuto ng instrumento. Nais pong mag-keyboard, mag-drums, mag-gitara, ay this is free. Walang bayad. At nakalimutan ko, Nexter ba pangalan mo? Ano pangalan niya? Si Jace. J-A-Z-E. Kasi nasa X ako, di ba? J-A-Z-E? Jace. Jace, let's welcome Jace! Palapakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Alam mo ba na hindi lang kami ang pumapalakpak, kundi yung mga anghel sa langit din. Pumapalakpak dahil nandito ka sa tahanan ng Panginoon. Amen. Minsan po, palakpan natin ang Panginoon! Hallelujah! Amen. Okay. Sabi ko, parang biglang dapat siya babanggitin ko kanina, pero nawala siya sa aking paligid at naglang siya. Yan. Thank you, Lord. At yun nga, kung nais nyo matuto mag-instrumento, kung nais nyo matuto kumanta, umawit sa Panginoon, welcome na welcome kayo. 1 p.m. po ang ating symposium. So yan, kung gusto nyo po matuto mag-media, katulad kanina, ayun, meron na tayong media man, palakpakan naman natin si Jay. Hallelujah! Nag-media sa atin. Kahit medyo na gugulo siya, ano naman, nasa na nga tayo. Ganyan talaga sa umpisa na. Huwag kang kabahan, huwag kang panghinaan ng loob. Ganyan talaga sa umpisa. Wala namang madaling trabaho nga sabi mo. Ganyan talaga sa umpisa. Beginner ka na. Pero sa susunod, ikaw na yung magtuturo niyan sa mga susunod mong kasama. Amen? And Sunday service is 10 a.m. in the morning hanggang 12 tayo. Mamaya po, huwag po kayong uwi. Meron tayong konting salo-salo sapagkat today is our Holy Communion. So it's our family day. The word of family day every first week of the month. So yun lamang po. Tithes and offering na? Or ano mo na? Tithes and offering na. So dako tayo sa tithes and offering. Ihanda na po yung mga sobre. Pamigay na po ang ating mga sobre. Brother, Pastor CJ. Wow, first time mo siya tinawag ng Pastor CJ. Yan. So, pamigay na po ang ating mga sobre. Kanina nagtanong ako ng isang tanong. May nakalagay ito, have you ever experienced the heavily laden? Okay, ano daw yung ibig sabihin ng heavily laden? You are stressed. Hindi lang yan just stress na, ay, na-stress ako. No. It feels like you are worn out. Yung parang pagod na pagod ka na. Pagod na. Amen. Bakit ba napasok heavily laden sa ating pagbibigay? Hallelujah. Minsan kasi, di ba, we are always tell you the verse here in Malakay 3 verse 10. Okay, so basahin natin. Malakay 3 verse 10. Na dalihin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana
wow, when we are thinking about it, when we're imagining about it, parang, meron pa talagang pintana ang langit. Parang, diba sa panahon ngayon, we tend to believe, tayo ay naniniwala sa mga bagay na ating nakikita. Hindi na tayo, di ba kapag merong chismis, oy, alam mo pa si ganito, si ganyan, ganyan. Di ba ang tanong mo, nakita mo? Anong group mo? Bago ka wala. No, gusto natin nakikita na, Lord, totoo ba? Kapag dinala ko yung 10% ng aming buong, sabi niya, buong, no? 10% na meron kami financially, talaga bang bubuksan mo dalawang na lang? May bintana ba talaga? No? Napapatanong ka Kahit ako, napapatanong ako, totoo ba, Lord? Totoo ba yan? Pag dinala ko lang, pagpapalain mo ko? Diba? At that's the time na ang bigat na. When we are questioning the Word of God. Na, talaga ba, Lord? Pag dinala ko, bubuksan mo? Kasi parang ang hirap na paniwalaan. Na, ang bigat na, Lord na kapag pasumunod ako, totoo bang pagagaanin mo yung sitwasyon namin? Financially, ang hirap na ibibigay ko pa ba ito, Lord? Diba? Pangkain na lang namin ito Di mo ba naiintindihan yun, Lord? Baka naman sa ngayon lang intindihin mo. Pero alam mo, sabi ng Panginoon, He is understand what you are feeling with. Dahil sabi ng Panginoon, sa Matthew 11 verse 28, makinig ka ngayon. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nabibigatan sa mga bagay na ito, kung ikaw ay questioning the Word of God, kung totoo ka ba talaga yun? Sabi ng Panginoon dito, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Do you ever feel like meron kang dala-dala? Ako, damang-dama ko Lalo na bilang isang magulang. Dama natin yan. Kasi hindi na lang tayo yung sarili, na lang natin binubuhat yung sarili natin. Binubuhat na natin yung buong pamilya. Binubuhat na natin yung responsibility ng pamilya. May responsibility si anak, ikaw ang magbubuhat. May responsibility yung asawa mo, you will also carry the burden. Hindi nga lang sa pamilya minsan sa kaibigan pa Sometimes kapag nag-share ka ng bagay sa mga tao sa paligid mo, or sila yung nag-share ng mga problema, I know that merong mga nag-share sa inyo, di ba? Minsan dala-dala rin natin. Kini-carry natin yung bigat nila. Wherein sabi ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Kung ikaw ay nahihirapan na, kung ikaw ay nabibigatan na sa iyong pasanin, at kayo'y, sabi niya, bibigyan niya ng kapahingahan. Sabihin mo, kapahingahan. Sa kapahingahan. Ay, sarap, diba? Ang sarap huminga, ang sarap ihinga. Ang sarap na magbigay ang Lord ng kapahingahan sa atin. At sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamana
ako at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Try natin, no? Tanggalin natin yung responsibility. Unti-unti natin tanggalin. Hindi naman natin iiwan eh. Nandyan lang, di lang natin binuhat. Katabi lang natin. Kasi meron ng magbubuhat para sa'yo. Sabi ng Panginoon that His yoke is light. Pasanin mo ang Panginoon. Paano mo nga naman gagawin yun? Bigat naman ni Lord. Pasanin ko siya, huwag mundo. Pero hindi. Pasanin mo yung salita niya. This is light. Ano ba yung mga salita niya? Ang kanyang utos. Gawin natin yung utos niya. Yun yung light na sinasabi ng Panginoon. Ano sabi niya? Sabi niya sa Jeremiah that do not be dismayed. Ano yung sabihin na? Ha? Nasa ibang buhay ito mga. Ngayon na nagpakita. Ano sabi doon? Do not be dismayed. Ano yung sabihin doon? Huwag kang madismaya. Pero nadidismaya ka pa rin. Sabi niya, do not be discouraged. Pero nadidiscourage ka pa rin. Sabi niya, do not be afraid. Pero natatakot ka pa rin. Why? Talaga bang light ang pagsunod sa Panginoon? Bakit hindi natin magawa? Because we are human. Alam ng Lord na ikaw ay tao. Kaya nga alam nyo ba, in this Bible, God written that do not be afraid. Do not fear. 365 words in the Bible. Ilan ang araw sa isang taon? 365 days. God always tell you to not be afraid. Huwag kang matatakot. Dahil kasama mo ang Diyos, hindi na lang ikaw yung nagbubuhat. Kasama mo ang Lord na nagbubuhat din para sa iyo. At ngayon, kinakausap ka niya. Naibigay mo na yan sa atin. Huwag mo nang dalhin. Magtiwala ka at sabi niya, dalhin mo, ibigay mo sa kanyang tahanan at subukin mo siya ang pagpapala ng Diyos. Bubuksan niya ang mga, hindi isang bintana, kung may isang bintana ka sa bahay. Sabi niya, mga ilang bintana to at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala mula sa langit. Hindi lang sa langit, mula sa Diyos na siya may-ari ng iyong buhay. Kaya naman, taas natin ang ating mga sobre sa umagang ito. Hallelujah. Siguraduhin mo na nakalagay ang pangalan mo dyan. Baka sa iba ni Lord, iba pa yung magpapala. Siguraduhin mo na nandiyan ang pangalan mo. Hallelujah. Tayo po tayo na. Hallelujah. Tayo yung magpakapaba sa harap ng Panginoon. Let's bow our head. Close our eyes. Let's focus our mind and our heart to the Lord Jesus Christ, who are giving you the chance to lift your burden to Him. Ipabuhat natin sa Lord ang mga bagay na yan na nagpapabigat sa atin ngayon. Hallelujah. Panginoon,
Kami ay may kanya-kanyang pinagdaraanan, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, kahit ako, Panginoon, ay a miserable God. Ako, Panginoon, ay mahina. Ako, Panginoon, ay natatakot. Ako, Panginoon, ay nawawalan ng lakas ng loob. Panginoon, please, God, lift this burden. Ibinibigay ko na sa iyo, Lord, ang burden na to. Ibinibigay ko na sa iyo, Lord, ang pasanin na to. Ayoko nito, Lord. Lord, bigyan mo ko ng peace. Gusto ko ng kapahingahan, Panginoon, sa isip ko, sa puso ko, Lord. Kapahingahan na hindi pag isang araw lang, pag isang oras lang, kundi kapahingahan mula sa iyo, Panginoon, na walang hanggan, Panginoon. Bigyan mo ko, Lord, ng kapahingahan. Panginoon, ang mga tao narito, Lord, kami, Panginoon, ay bigyan mo ng kapahingahan. Kapahingahan. Pahingahan, Panginoon, nakasama ka, Panginoon. Na kahit anong suliranin, ang aming pagdaanan ngayon, harapin ngayon. Alam namin, Panginoon, na kaya namin sapagkat ikaw ang magdadala nito, Panginoon. Lord, kami ay hindi na matatakot. Lord, kami ay hindi na madi-discourage. Lalakasan na namin ang loob namin, Panginoon, sapagkat kasama ka namin sa bawat lakad namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kaliwanagan sa bawat desisyon na aming gagawin. Sa bawat lakad na aming tatahakin, ikaw ang makikita namin, Panginoon. Make us look to you, Jesus. Yes, Lord. Make us run to you, Jesus. Yes, Lord. Make us you our first to think of every time na meron kami pagdaraanan. Ilapit namin agad sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa iyo ang aming buhay. At sa iyo lamang kami lalapit. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tao na narito. Pagpalain mo kanilang buhay. Prosperity, abundances. Pag-asa ibigay mo, Panginoon, sapagkat ang iyong plano nga, Panginoon, ay para sa aming ikabubuti at hindi para sa aming ikasasama, O Diyos. Hallelujah. Lahat na nangyayari sa aming buhay, make us look to you, Jesus, na meron kang magandang plano sa aming buhay. Na ang pagsubok na ito'y dadaanan lang namin. Katulad ni Hope, Panginoon, na siyang lumakad, O Diyos. Na siyang nagtiwala pa rin pagkos namatay ang kanyang mga anak. Nawalan siya ng hanap buhay. Nawala lahat sa kanya, nagkasakit siya. Ngunit, ikaw pa rin ang tinaas niya sa kanyang buhay, Panginoon. Magkaroon kami ng attitude ni Hope. Magkaroon kami ng pananampalataya na katulad ni Hope. Nakatingin sa iyo, Panginoon, at hindi lumilingon kahit kami. Maraming salamat, Panginoon. We give you all the praise and glory sa iyo lamang aming buhay. We thank you, God. In the name of Jesus Christ. Everybody say, Amen! Hallelujah! Ating pong ibigay na sa Panginoon ang ating ikasampung bahagi ng our offering. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoong Isus. Hallelujah sa buhay ng ating pastora, Charm. Napakaganda ng paghamon ng pag-ibig. Grabe. Power. Talagang mga experiences. And
yung mga message ng Word of God talagang tumatagos sa kaibuturan doon sa buto, sa bulalo, sa pinaghihiwalayan ng Espiritu at kaluluwa. Pwede na po tayo umupo, pwede na po umupo at bigay na ang communion. Ayun o, dito ka muna sa simula. Hindi lang pasok mo yung unang, ray, ay unang row. Yan, sige, pwede naman nakaupo. Sige, yung tinapay, hawakan lang muna, wala munang kakain. Yan, okay. Sige, have a seat. And hindi have a seat pa, baka inumin na eh. Have a seat. Yan, upupo kayo. And we are about to embark. Yan. Mag-e-8 na po. Banal na hapunan. Holy Communion. Mga kapatid, tayo ay nagtitipon ngayon upang alalahanin ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang banal na hapunan ay hindi lamang ritual, kundi isang makapangyarihang paalala ng kanyang pag-ibig at pagtubos sa atin. Kaya, naiyak kasi ako kanina kaya nasinisipon ako eh. Pastor naman eh. Nag-ahamon lang ng opening, nagpaiyak pa eh. Okay. Kasi grabe talaga ang pag-ibig ng Panginoon. Sometimes we think na wala nang pag-asa, but the Lord will definitely going to make a way. Ano ba salita? Wala nang iba. Time will come, bigla na lang sabihin mo, wala na, Panginoon, wala na akong ibang way. Kasi minsan tayo naghahanap ng way eh. Tayo gumagawa ng paraan, mapapagod ka kapatid. Ibigay mo sa Panginoon. Hindi ka mapapagod. Sabi nga, di ba, ni Pastora Charm? Heavily laden. Di ba sabi niya, take my yoke. My yoke is light. Magaang. So balik tayo dito, sa banal na hapunan. Basahin natin ang ating Biblia. Ako na magbabasa dahil may hawak kayo. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Sabi dito, sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang itinuro ko naman sa inyo na si Jesus nang gabing siya ipagkanulo at dumampot ng tinapay at matapos magpasalamat ito'y kanyang pinagputol-putol. Yan, katulad niya, parang tinapay, pinagputol-putol. Kung tatanong kayo, Pastor, bakit skyflakes? Dahil wala pong lepadura ang skyflakes. Wala pang paalsa. Kaya kahit ilapag mo yung skyflakes dyan, sa susunod na linggo, ang itsura, skyflakes pa rin. Kasi wala siyang pampaalsa. Yung nagpapaano eh. Wala tong yeast. No? At ito ang aking katawan. Sabi ng Panginoon, doon po na tinapay. Sabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay dumampot siya ng kopa. Yan, maliit na verse. Kopa. At sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing kayo'y iinom nito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya tayo po ay nagpapahayag. Itong ating ginagawa ay pagpapahayag. Kaya nga, ang Holy Communion, ginagawa ito natin, hindi lang pagpapaalala, ito rin ay pagpapahayag sa ating mga
sa ating buhay na tayo ay nakakaalala sa ginawa ng Panginoon sa krus. Dahil marami ng tao, wala ng time. Kasi kung may time, dapat yung mga bakating upuan na yan, may nakaupo dyan. Oh, hindi naman tayo nagkulang magpaalala at mag-imbita, di ba? O bakit wala? Dahil ang mundong ito punong-puno ng distraction. Kaya nga ginawa ng Panginoong Hesus to dahil alam niya eh. Kaya nga sabi niya, gawin niyo ito para maalala niyo ko. Kasi darating ang panahon, makakalimutan niyo ko. Kasi ang tao ay likas na makakalimutin. Di ba? Minsan lang magulat ka na, ha? Ano nga ba yung gagawin ko? Nakalimutan mo na. Itong gagawin natin ay para maalala natin na ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng kanyang buhay, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo na buo sa krus para maalala natin. Nawa itong gagawin natin ay hindi lang per Sunday. Pag ginawa natin to, ibubuhay natin, ibabahagi natin sa iba na ang Panginoon ay namatay at 3 araw nakalipas siya ay muling nabuhay. Hindi patay ang Panginoon, siya'y buhay. Nasaan siya? Nasa kanan ng Ama. Buhay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sa hawakan natin ang tinapay, mananalangin tayo. Kahit nakaupo na lang. Let's pray. Salamat, Diyos Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong awa na ibinigay mo sa amin. Iyong binigay ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat. Itong tinapay nito ay simbolo ng iyong katawan na inaalala namin na iyong inalay upang kami ay gumaling sa aming mga karamdaman. Bibigyan ko kayo ng time para siyasatin ang inyong sarili at tumingi kayo ng tawad sa Panginoon. Sabihin niyo, sorry Lord, sa pagkukulang, mga shortcomings, kasalanan na ginagawa, maliit, malaki, sinasadya, hindi sinasadya, tago o hayag na mga bagay na nagagawa mo. Say, sorry Lord. Pagkatapos dyan, sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. Thank you, Lord. Hawakan natin ang kopa. Tayo manalangin. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong dugo. Sapagkat sabi mo, ito ang bagong covenant. Sa iyong dugo, kami ay gumaling. Sa iyong dugo, kami ay nabuhay. Salamat sa iyong dugo na buo sa krus. Hindi maunawaan ng mga tao nung sinabi mo, iinumin niyo ang aking dugo. Sinabihan kanila na ikaw ay baliw, dugo mo iinumin namin, walang naniniwala. Yung pala ang kanyang dugo ay ibubuo sa krus upang tayo ay matubos, mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan at nagpapatibay ng covenant na ito. Salamat sa iyong dugo, Panginoon. Inumin natin. Isipin natin at pasalamatan ng Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong dugo na iyong binigay. Ang sarap alalahanin ng pag-ibig ng Panginoon. Tiniis niya lahat ng hirap. Dahil alam niya na tayo ay maliligtas. Tinapos ng Panginoon. Sabi niya sa krus, it is finished. Tinapos ng Panginoon. 2,000 years ago, talunan na ang kaaway, ang Diablo, Satanas, wala nang magagawa. Ang ginagawa na lang niya ay mandaya,
magsinungaling. Para siyang isang leon na walang ipin. Nananakot na lang siya. Sabihin natin, hindi ako takot. Hindi ako takot. Ako ay anak ng Diyos. Kuya anak ng Diyos. May buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Palapakan natin ang Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Ang sarap ha? Alam niyo, naiiyak ako eh. Kanina pa eh. Kay Charmin pala, naiiyak na eh. Tapos iyak na naman ngayon. Communion. Alam niyo kung bakit? Kasi masarap, malalahanin, na yung parang wala ka ng pag-asa. Nakala mo wala nang kinabukasan. Akala mo tapos na lahat. Pero ang sarap na meron pa pala na ginhawang nag-aabang sa ating. Hallelujah. Oras. Meron pa akong 30 minutes. So, mag-inom mo lang yung tubig, mag-CR muna kayo, o dire-diretso na to. Maikli lang naman akong mag-share eh. Maikli lang to. Sige. Refresh muna. Yun, upo kayo dito, makinig. Asa na sila? Tawagin nyo. Kasi maganda tong i-share ko. Very, very beautiful message for all of us. Hallelujah. Napakagandang mensahe. Saka mga nanonood sa video natin, i-upload natin sa Facebook, sa YouTube. Napakasarap po na umattend ng communion. Kaya, first Sunday of the month, communion tayo. Kung iba man, hindi nakapunta, okay lang. Meron pa namang susunod na linggo. And we still pray. Saan man sila naroon, ay ingatan, palakasin, at madala sila sa lugar na ito. Napakasarap alalahanin ng ginawa ng Panginoon. Tayo manalangin, Lord, ingatan mo kami sa oras na ito. Ang mga mensaheng ito na aming tatanggapin ay tumimo sa aming puso at magamit namin sa aming buhay. Habang kami ay nasa mundong ito, naghihintay ng iyong muling pagbabalik. Malapit na ang iyong pagbabalik. Sapagkat ang mga hula ay nangyayari na. Kung saan-saan na mayroong gera, kung saan-saan na may lindol, kung anong-anong epidemya na nangyayari. Bagyo, o anong mga bagay na nangyayari sa mundo ngayon, ito ay sign at hindi kami takot sapagkat alam namin ang aming paroroonan. Bagkus kami ay excited na sa iyong muling pagbabalik. Habang kami nasa mundong ito, naghihintay, kami palakasin mo, turuan mo, sa pamamagitan ng iyong banal na salita, Lord. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Okay. Nagaling ko muna itong tugtog na to. Ito yung nagpapaiyak sa akin eh. Okay. So, may kilang po to. Tapos para makakain na rin tayo. Diba? Ang aking po ibabahagi ay ang buhay ay parang isang barko. Okay, sila kita ng barko. Ako nakasakay ako ng barko nung umuwi kami ng Cebu. Nung mga nakalipas na taon, umuwi kami ng Cebu. Siyempre, kasi aeroplano, nagbarko kami. Pero ang problema sa barko, ay ilang oras man? 24 hours pag nagbarko ka. From here to Cebu. At pag aeroplano, 30 minutes nandun ka na. So pinili namin ng barko sapagkat marami kami mabibitbit. Pag aeroplano kasi may limit, no? Pag barko, medyo marami-rami kang madadala. And yan, first time namin may experience eh. So, ayun talagang grabe. Kaya sarap. Sa barko ay pag sumakay ka. Sino kasama sa barko dito? Kung may probinsya, gano'n. Hindi pa na, sister? Aeroplano. Barko, hindi pa. 24 hours kami sa barko. Sa aeroplano, nakaupo ka lang, di ba? Sa barko, pwede kang mag-ikot. Pwede kang mamasyal, pwede kang pupunta sa roof deck, tignan mo yung dagat. Isang oras lang, saan ba yun? Mindoro lang kami. Batangas to Mindoro. Oo, Puerto Galera. Hindi. Occidental. Occidental. Isang oras lang. Kasi mabibilis na yung barko ngayon eh. Dati, 2 Mm. hours, 3 hours. Ang sinakay namin, Tugoy, yung parang super ferry dati.
tugon na yung pangalan, di ba? So sabi, pwede naman kayong mamasyal. So inikita, pagpunta namin sa isang deck, meron doon parang maraming upuan, may nagko-concert, may kumakanta, pwede kumain, may pantry. Meron yung lugar na parang terrace, may saksakan ng charger, pero walang internet. Picture lang doon. Oh, masaya. Sabi ko, okay. Aeroplano kasi nakaupo ka lang eh. Siguro pwede kang tumayo para mag-CR. No? Pero anong feeling naman, naglalakad ka kung ma-under yung aeroplano? Nag-CR ka ba doon? Nakaupo ka lang. 30 minutes lang eh, dali lang. Pero ano ka parang tayo naglalakad kasi aeroplano ma-under, di ba? Iba rin yan eh. May iba rin yan eh. May ano rin eh. Totoo ba yung jet lag? Ay, totoo. Hindi pa kasi tayo nakakaranas mga kapatid. Lalo na pag may turbulence na. Ay, isa pa yun, di pa natin nanasan. So, ayun, meron tayong isang kapatiran na nakapag-aeroplano na nag-share sa atin, no? Aeroplano. Babata pa ako, hindi ko na halos tanda. Sino mga Jabe, nakapag-aeroplano na kayo? Papel na aeroplano, ganun. Sister Maria, nakasakay na aeroplano? Uy! Babalik-balik ah! Barko? Anong lugar? Cebu rin. Taga Cebu rin pala, Sister Maria Mali. Cebu rin. Sister Maria, Cebu. Ayan pala eh. Minsan sabay tayo, uwi tayo ng Cebu. Pakaganda sa Cebu. Nagpunta kami doon. Andoon lahat ng pinakalumang simbahan. Kasi doon dumaong ang sa Mactan eh, di ba? Cebu, Mactan. Kaya lahat ng simbahan doon, mga luma. Simbahan pa ng mga Kastila pa. Tapos may mga nakalagay din ng plaki sa labas. Mga lumang simbahan, grabe. Ang tindi talaga mag-conquer ng mga Kastila eh. Ginamit kasi nila yan pang-conquer. Yan yung pinaka parang home base nila. No? Kaya bawal maging pare ang isang Pilipino. Ang pare lang noon ay mga Kastila lang. Diba? Pinag-aralan niya sa school eh. Nasa Nolimita ang yan. Nasa Gumbursa din yan, di ba? Hindi, gamit kasi nila yan eh. Power kasi ang tapos nag-aklas yung mga paring Kastila naman sila, kaso wala din sila pinanganak sa Pilipinas, kaya hindi sila ino-honor ng mga pure. Ganun nangyari nun eh. No? Sarap din, panoorin sa Netflix yung mga yung mga bayabayanin natin. Ang sarap din panoorin, sabi po, dito pala, no? May connection. Pero actually, ang Christianity talaga ay hindi galing sa Roman Catholic o galing sa... Kasi mas nauna pa ang Bible kaysa dun eh. Kailan lang naman lumabas yan eh. Mas nauna yung mga disipulo. Kung ano yung binabasa natin, mas nauna yun. Yun yung nakapiling ni Lord Jesus Christ eh, di ba? Kaysa sa mga iba pa naglalabasan. So, ang sarap na umuwi ng province, no? Ako wala akong probinsya, probinsya nila Maricel yan. Nakiprobinsya lang ako. Sa Cebu. Hindi na ako nakaranas na pag umuwi ka pa sa probinsya, magpapakatay ka agad ng isang buong baboy. Grabe, no? At ang matindi ganito, tinawag ako ng mama niya. Si Jeff! Bakit mo? Dito. Hawakan mo yan. Alam mo pa kinatay yung baboy sa harapan ko? Pinapalo pa sa ulo yun. Hindi nga pinalo eh. Hawakan mo. Taganan mo. Bakit mo? Hindi pinalo. Tinano. Oo. Tapos din ako nakakita ng tipaklong na ganyan kalaki. Takbo talaga ako eh. Hinawakan ng tipaklong laki oh. Ay, hindi, grasshopper pala yung may ganun. Ang laki oh. Sa probinsya. Takbo ako, ipapato sa akin eh. Ang layo ng tinakbo ko eh. Hallelujah. Yan lang kaya ulit ako. Malapit-lapit na rin kasi nandun yung mama niya. Sa Cebu pa sila. Cebu sila sa Buluhoon. Sa Buluhoon. Sa dulo, kabila. Kasi yung kabila yung may Butanding. Sa kabila, Buluhoon. Ang ganda na pangan sa South. Sa South yung Butanding, di ba? Kasi marami na doon mga Ang maganda na kasi sa South eh, no? Parang naging pasyalan. Kasi itong Buluhoon, dito kabilang side, ay bulubundukin, puro bundok. Bulundukin dyan, pero ang ganda ng mga Ang ganda ng Cebu kasi pag daon ng barko namin, kita mo yung pangpang, tapos
halos yung city ng Cebu. Tapos, kita mo yung bundok. Parang dagat, patag, tapos bundok. Ganun kaliit yung lugar. Kulit ah. Ang liit lang yung lugar na makita mo yung dagat, patag, tapos bundok, mga bundok. Parang sabi ko, nakikita ko lang ito sa Sims, yung mga game na nilalaro. Yung mga ganun, no? So, sa barko, balik tayo sa barko. Ang barko, mga youth, so youth, medyo importante ito eh. Sayon, Jaben, Sam, Asher. Si Asher. Man, ito sa mo? Narinig naman niya ako eh. Ang barko, paano ba lumiliko ang barko? Ano? Ha? Manibela, yung iniikot ng malaki, di ba? Iniikot. Oh, ikaw. Parang yung makina. Medyo malapit na eh. Pero sabi dito, ang barko ay naglalayag sa dagat. Timon. Timon ang tawag eh. Yung pinakamaliit na bahagi. Kung ngayon yung barko, may maliit na bahagi dito sa ilalim, tapos gumaganon. Yung parang hindi siya LC kasi ang LC, parang electric pa yung itsura. Hindi yun, isang ganun lang yun. Tapos gumaganon lang yun para lumiko. Gumaganon lang yun. Timon. Yung timon. At sabi dito, sa laki ng barko, napapaliko siya ng isang maliit na bahagi lang. Kaya siyang palikuin. Ang laki ng barko ha, pero ang nagpapaliko sa kanya, yung maliit na nandun sa ilalim, na parang gumaganon. Timon. Hawak natin ang timon. Pero, madalas, sa buhay natin, mga kabataan, pag-iwalayin ko kayo, dito kayo sa harapan, makinig. Sa buhay natin, ay tinatangay tayo ng unos at alon. Marami ang pilit na nagmamaneho ng sarili nilang direksyon, ngunit nauuwi sa pagkawasak. Ang tanong, sino ang may hawak ng iyong timon sa buhay mo ngayon? Ang hawak pa sa buhay mo ay trabaho mo, pamilya, eskwela. Sino ang may hawak ng iyong timon? Sabi dito, sa point number 1 natin, Jesus must be the captain of your life. Kailangan si Jesus Christ ang may hawak ng timon ng buhay mo. Dahil pag hindi mo pinahawak kay Jesus Christ yan, kung saan-saan ka mapupunta. Kaya maraming tao dyan na walang, ang timon nila hawak ng alak, hawak ng bisyo, ng droga, kaya kung saan-saan sila napupunta. Minsan bata pa lang ay hindi na nag-guide. Kaya kung ano-ano nangyari sa mga eskwelahan natin ngayon. Bakit hindi na? Kasi ang bata, ang may hawak ng timon yan, magulang. Di ba? Pag hindi na gag-guide, hindi na didisiplina, ano nangyayari? Ano nangyayari sa bata? Sa balita, nag-uusap yung dalawang bata, sabi, ay, hindi naman tayo makukulong. Parang nila nagkaroon ng idea na gano'n yung bata. Eh, dapat yung magulang mismo, alam niya, dapat yun na bad and good. O, wag kang mambabato ng laruan. Ba't yan? Di ba? Wag kang mamamalo. Ba't yan? Pero pag tayo magulang, di natin pinagbawalan yan, ang tatanim sa utak ng bata, ay pwede palang mamalo. Ay pwede palang mambato ng laruan. Kaya sabi nga nung isang nanay doon, na nadamay doon sa kaguluhan na yon, sabi niya, bakit hindi niyo disiplinahin yung inyong anak? Diba? Kung kasi na-disiplina yon, alam niyo yung mali, alam niyo yung tama. Diba? Kaya, napaka-importante ng ang
Panginoong Hesus ang magulang, guided ng ating Panginoong Hesus. Ang magulang na wala sa Panginoon, kung ang magulang wala sa Panginoon, paano po yung anak? Kasi kung nasa Panginoon ang magulang ng mga yun, sigurado, tuturuan niya at dadala sa simbahan di ba? Siguro hindi napapalo yung mga yun. Okay lang. Sabi nga doon, sinama doon ng tita, dinala sa firing, Ibig sabihin, hinahayaan mo magsanay na kasi kung hindi naman marunong yan, hindi yan marunong kumasa at hindi marunong tinuruan So, bakit? Ikaw, tuturuan mo na gumamit ng baril anak mo? Di ba siyempre isipin mo, bakit ko tuturuan to? Bata pa to. Kaya ako na mag-aral yan, kung gusto niya criminology siya, mag-aral sa school. Pero yung ganung bata, kaya ang magulang na wala sa Panginoon, yan ang magiging timon ng bata. At tayo mismo, na tayong mga tao, pag hindi si Jesus ang kapitan ng buhay natin, mahirap yan. Sabi kasi dito, without a captain, a ship drifts aimlessly. Pag ang barko walang kapitan, aandar yan, kaso nga lang, wala. Parang, Captain, saan po tayo pupunta? Ay, Captain! Walang Captain. Gagalaw pa yung barko? Gagalaw, pero gagalaw lang. Walang magkakamad na. Diretso tayo. Walang ganun Ligo tayo sa kaliwa. Wala. Kaya ang mga youth na ang inyong mga timon ay walang gumagabay kung saan kayo. Paalon-alon. Pero kung ang nanay, ang tatay, lagi pinapaalalahanan, mag-aral kayo mabuti. Maging magalang kayo. Kaya ako hindi ako nakakalimot na magpaalala dyan. Kasi unang-una sa lahat, ang anak ko, 2 lalaki yan. Pero kahit tignan niyo yan, makikita niyo kung paano magdisiplina ng anak ko. Pero ngayon, medyo bawas na ako sa pamamalo kasi malalaki na alam ko na sapat na yon. Alam na nila. Sapat na yon. Kahit pa paano na itatak ko na sa utak nila na ang mali, ang tama ay tama. Without Christ, life has no true direction. Pag wala ang Panginoon sa buhay mo, wala kang tunay na direksyon sa buhay mo. Kung saan ka pupunta, ay dito na lang ako. Putol, kumusta? Anong trip mo? Wala naman nagbago sa buhay ko. Meron kasi kwenta dyan? Ang bago na lang tayo. Kung saan Dito na lang ako. Tol, kumusta? Ito nga Wala ako ng pera Meron bang alam dyan? Ano? Yun. Kung saan ka na nagpupunta. Kaya mga youth, kailangan si Jesus Christ ang may hawak ng inyong mga timon. Huwag kayong gagaya sa mga ligaw na kung saan anong nangyayari sa buhay nila. Dapat laging si Jesus Christ ang gabay, ang kapitan. Sabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya sa number 2 natin, point number 2, self will lead to shipwreck. Kung ang timon mo, ito, sasabihin mo ganito merong mga ganito, mas marami ngayon kadalasan ganito. Pastor, ako po ang may hawak ng timon ko. Kaya kong ilikuya kung saan ko gusto. Marunong naman ako Hindi ko na kailangan pa ng iba pang kokontrol ng buhay ko. Maraming ganyan, lalo na yung masyadong ma-intellectual. Di ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang buhay ko. Ito ang gagawin ko. Pero sabi dito, kung ikaw ay aasa sa iyong sarili, ang mangyayari sa iyong barko ay lulubog. Ang sariling kagustuhan
ay nauuwi sa pagkawasak. Kaya nga dapat sa buhay natin, mga youth, mga kapatid, ang kagustuhan ng ating Diyos Ama ng Panginoong Hesus ang dapat nasusunod sa buhay natin. Hindi yung sarili nating kagustuhan. Kasi sabi dito, pag sarili mo ang sinunod mo, wasak. Kaya nga sabi nga sa Biblia, you need to deny yourself. Kasi pag ang gusto mo nasunod, ay nako, puro layaw yan. Pero pag si Jesus Christ ang nasunod, maganda ang kahihinatnan mo, kapatid. Sabi nga dito, sa Proverbs chapter 14 verse 12, may daan na tila matuwid sa tao. Ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Ganun ang tao eh. Tila parang matuwid sa paningin natin. May ginagawa tayo na, ay, ang ganda naman ang ginagawa ko ah. Maayos naman yung ginagawa ko ah. Pero yung dulo, kamatayan pa rin yung nangyayari. Kaya maganda yung trust in God. Sabi nga ni Pastor Charm kanina, look into God. Oh, I look to you. So I look to you. No one else will do. Alam mo yung kanta na yun? No one else will do. So I look to you. Oh, I look to you. Ang ganda ng lyrics, puro look to you lang, di ba? Para sinasabi ng kanta na sa lahat sa buhay natin, lagi tayo nakatingin sa Panginoon. Amen? Lagi tayo nakatingin sa Kanya. Kahit ano pang mangyari. Hindi tayo maliligaw, siya nga yung daan eh. Maliligaw ka pa ba nun? Kaya huwag tayong babase sa sarili nating kakayanan. Sapagkat ang dulo noon ay kamatayan pa rin. Pero para sa atin, matuwid, maganda, okay. Pero, ang dulo pala noon ay kamatayan. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya, higit sa lahat, at lubhang masama. Di ba mayroong ganon? Ano, di ba? Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ganun, di ba? Yung nasa kanta, mali. Huwag mo sundin yung puso mo. Sabi dito, sa Jeremiah, chapter 17, verse 9, ang puso ay mandaraya, higit sa lahat at lubhang masama. Kaya nga dapat ang puso natin ay ibinibigay natin sa Panginoon, di ba? Lord, ikaw, pumasok ko sa puso ko, ikaw maghari. Kasi ang puso wala ang Panginoon, sabi ko sa inyo. Kung ano-anong desire na mapapasok dyan, ay gusto ko ganito, gusto ko ganyan, ang dami mong gusto eh. Mapapagod ka, ikaw magtataka na minsan pag ano, ang dami mo nang ginawa, bakit wala pa rin akong ano, I'm empty inside, di ba? Kaya maraming mayayaman. Dami pera pero empty pa rin. Parang inisip mo, sa akin mo lang nabigay yung pera mo. Minsan ganyan naisip natin, di ba? Dami mong pera, naisip mo pang tumalon sa ano? Sa Skyway, sa EDSA. Dami mong pera. Kaya hindi natin masasabi. Hindi pa rin pera ang sagot. Ang sagot pa rin yung ating puso ay bigay natin sa Panginoon. Ito na nga. Last. 5 minutes. Number 3, surrender your timon to Jesus. Yung timon mo, dapat mong isurrender sa Panginoon. Paano mangyari yun? Ito yung sinasabi nila Samuel sa ni David na likuan ng barko. Iniikot na ganyan, di ba? Laki nun eh, sa barko. Bibitawan mo yun. And you let the Lord Jesus Christ hold that will. Kaya mayroong kantang, Jesus take the wheel. Di ba? Hold it in your hand. Di ba? Siya na ang bahala sa buhay mo. Siya na ang bahalang kumontrol lahat kung saan dadalhin kasi hindi ka niya ipapahama. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Saan mo ibibigay?
You trust the Lord with all your heart sa Panginoon. He will make your path straight. Yung iyong pupuntahan, diretso. Kasi pagka puso mo wala sa Panginoon, nadi-distract kayo paglingon mo dito. Uy, may tropa, teka lang. Mamaya na ako dyan. Dito. Okay, pag pagod ka na dito, ayun na, lasing-lasing ka na. Iga ka na. Dito pala ako pupunta. Kailangan mga tol, dito na ako. Tapos paglingon mo sa kaliwa, ay, hindi wala mga kababata. Uy, dito tayo muna. Wala ka, hindi ka nakakarating eh. Kung ano-anong distraction yung ginagawa sa'yo ng mundong to. Which is dapat, straight yung ano mo eh. Diretso lang. Naalala niya, may nagsabi niya, focus lang sa goal. Lahat yan, iwan yan. Di ba? Sabi niya, kahit pamilya mo pa. Kilala niya ba yan? Pero, focus eh, di ba? Pag nag-focus ka, magagawa mo yan. Kasama mo ang Panginoon, siya ang bahala sa iyo. He will straight your path. Mas madali ka makakarating eh, kaysa yung magpitukang manok ka. Pag ang tagal na, no? Ilang ganun ka. Pwede palang isang diretsong ganun, makarating mo yung gusto mong marating. Huwag kayong magpapadistract sa circumstances sa buhay niyo. Ay, kasi ganito yung buhay ko, kaya dapat, wala, hindi ko talaga. Hindi kasi, mahina ang katawan ko. Ang daming dahilan. Hindi, sakitin kasi ako eh. Ano ba, pupunta ka ba doon? Hindi. Medyo, iba talaga yung pakiramdam ko. Ang daming, di ba? Ang daming gustong gawin na, bakit hindi tayo mag-focus kung ano yung gusto ng Panginoon, yung makakabuti sa'yo? Ako kasi, puro distraction ako nung ako'y binata at gangster at mabarkada ako. Pero nakakilala ko sa Panginoon. Pitong taon ako sa high school eh. So, kung maaaring sobrang kulit ko nung high school ako ay 2 years akong first year, 2 years akong repeater ako ng second year high school. Third year ako, 2 taon din ako nag-repeat din uli ako. Kaya nung 4th year ako, ang laki na ng tanda ko sa mga classmate ko. Diba? Ilang taon na yung tanda ko sa mga makulit po ako. Pero nung pag-graduate ko ng high school, nakakilala ako sa Panginoon. Sabi ko, pagkatapos pala ng high school, ibang usapan na to, totoong buhay na to, magulo na to. Nakakilala ko sa Panginoon. Ako po ay naging outstanding student nung ako ay nag-aaral ng computer science. And then kinuha ko ng school na maging teacher. Sa school nila. Nag-teacher ako for like almost 2 years din ako naging teacher ng computer science. And then after that, mababa ang sahod, nag-call center. Diba? Tapos nag-call center ako, yun na. Hanggang ngayon, call center pa rin ako. Kasi wala namang magandang pay na trabaho kundi call center. For me as a high school graduate. Hindi naman ako nag-college eh. Wala akong bachelor degree. I am a vocational course graduate lang ng computer science. Pero, in-straight na Panginoon yung buhay ko. No, hindi. Pag nagtrabaho ko, I appreciate the work. Pag Monday, lahat, pag pumapasok ng Monday, nakakatamad, Lunes na naman, ano ba yan? Pero ako pag pumapasok ako, another day! Another job. Thank you, Lord. Salamat. Kaya nagtataka yung yung mga katrabaho ko doon. Tanong nyo kay CA pag pumapasok ako doon. Sobrang saya ko. May isa akong katabi dito, yung aking tropa. Kasabay ko, wave 3. Si Darwin, Pastor, bakit naman? Sabi ko, ako pa talaga sasabihan mo ganyan. Tanggalin mo yung katamaran sa isip, panghihina, tanggalin mo yan. Bakit, Pastor? Nasa isip mo lang. Sabi ko, it's all in the mind. Kaya ganun ko pa siya, titignan ko siya. Sa isip mo lang yan. Oo nga, Pastor, no? O mag-iisip ka na tinatamad ka, bigla mong iisipin, magre-resign ka. Magre-resign ka? Talagang, alam mo naman, Pastor, katabi ko pa. Station niya. Nung nag-apply ka dito, nagpe-pray ka, Lord, sana pumasa ako sa interview. Di ba? Naghirap ka, pumila ka sa NBI. Nag-medical ka. Isipin mo mabuti yan, ha? Nung pumasa ka sa interview, tuwan-tuwa ka, Lord, thank you! Di ba?
Maraming tao nangangarap makapasok sa trabaho, lalong-lalo na dyan sa ICOR. Pag dumadaan sila sa jeep, nakasabot na ganyan o nakaupo, sana dito ako magtrabaho. Kasi ako ganun ako dati, dumadaan ako dyan eh. Sabi ko, gusto ko dito sa ICOR. Ang lapit, SM lang, sangsangay. Kasi dati sa malayo eh. Binigay sa akin ni Lord. Kaya I'm grateful eh. Tapos ikaw sasabihin mo sa akin, gusto mo mag-resign? Para magkaiba tayo ng frequency ha. Yung frequency ko, ang saya ko, may trabaho ako, masaya ako. Tapos ikaw biglang, hindi na ako, nakatamad na ako. Gusto ko lang. Sabi ko, isip ka brother. Balikan mo yung bagay na ginawa mo, pinagsakripisyuhan mo nung pumasok ka dito. Pinangarap mo na dito. Nandito ka na eh. Tapos lalabas ka, paglabas mo, ano gagawin mo? Maghahanap ka ulit ng company. Ano ba yan? Pinahirapan mo ang iyong sarili. Pero, kung ganoon man, hindi pa rin natin hawak ang plano ng Diyos. Diba? Siya pa rin ang nawahawak ng lahat. Kaya ako, tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang, lagi lang manalangin, ibigay natin ang manibela sa ating Panginoon. Kasi pag tayo, nakakapagod. Bigyan natin, lagi natin tanungin si Lord, para hindi tayo manghina. Magising mo sa umaga, Lord, ano po nais mo ngayong araw na ito? Maririnig mo, tinig na eh. Kung ano yung tama, ano yung dapat eh. Para maklear yung utak mo diretso. Kasi pag walang ganon, katongan. Ang dami na ano eh. Ay, birthday niya, ano pala ngayon? Uy, gano'n ba? Birthday? Oo, nga pala, inibitahan ako ah. Sige, isang beses lang naman ako nga-absent. Ano ba yan? Punta muna ako sa birthday. O half day na lang ako para kahit paano makapunta ako sa okasyon. Di ba? Kailangan, Lord, anong dapat kong gawin? Tulungan mo po ako. Ikaw ang umawak ng manibela ko. Ang timon. Pumasok na. Oh, ay, sige po Lord, pumasok na ako. Di ba? Dapat lagi siya ang may hawak ng manibela natin para hindi tayo mapagod. Always natin yan, huwag kakalimutan. Lagi tayong manalangin sa Kanya. Nakakapagod po na tayo ang may hawak ng ating manibela or ang may hawak ng manibela natin ay your circumstance ng buhay natin o yung mundong ito o yung ibang, mas masaklap, yung ibang tao may hawak ng timon mo. Walang care yun kasi hindi niya katawan eh, hindi niya circumstance eh. Kaya kung saan-saan ka ibabato, dito mo iliko yan. Dito mo iliko. Ibang tao eh. Kung ikaw naman may hawak, kung may hawak, kaso nga lang, napapalingon ka, dito pa lang muna. Iba eh. Iba pa rin pag si Lord. Straight yan. Aayusin niya yan. Gagandahan niya yung buhay mo. Pagpapalain ka niya. Amen? Walang makakahigit sa pagpapalang ibibigay ng Panginoon. Isuko mo lang lahat sa Kanya, ibigay mo lang lahat sa Kanya. Subok ko na yan. Dahil ako po, ay 18 years na po ako. 18 ba mahal o 20? 20 na, no? 19 years na po ako sa BPO industry. Lolo na ako ng mga, yung iba nag-aaral pa ng elementary sa call center na. Kaya may idea ko pinapakita lagi, di ba? Yung teleperformance ko. Ang tagal na. Kaya pag may nagkikwento sa akin, payabangan sila, ganito daw ganyan. Sabi ko, ito nga pala yung ID ko. Ay, ang tagal mo na pala, Pastor! Nagugulat, ang tagal na pala ni Pastor. Pastor, alam mo, nag-aaral pa lang akong call center. Ang tagal ko na pala sa call center. Kaya, glory to God. At purihin ang Panginoon na siya ang may hawak ng aking timon. Okay, tayo po tayo lahat. At meron lang po akong tanong sa inyo. Ano po ang English ng timon? Walang mag-google. Timon. Yung ano sa may premyo. Ayan yung timon. Yung gumagano sa ilalim ng barko. Ang timon ay katulog siya ng ng English ng goma. Hindi umiikot, iba yan, turbine yan eh. Yan yung nagpapaandar, ito yung nagpapaliko.
Kaya makikita mo doon, may parang LC ng electric fan, di ba? Baka may nag-google sa inyo dyan, bawal mandaya. Hindi. Rather! Bakit ka na naman? Nag-rather ka ba? Dabber. Rather. Yan, rather. Hindi mo natin ang premyo. Ikaw may premyo. Hindi. LC kayo. LC yun. Pagkatas ng LC, meron din ang ganun. Di ba ito yung LC? Umiikot. Andito yun, no? Para pag bumubuga yung LC, siya naman yung gumagano, no? Yung gumagano. Siya yung pampaliko. So, rather. So, wala po nakakuha. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sige po. Let's pray. Kung meron po kayong nais What if the, na ipag-pray, have you ever wondered what? kung meron po kayong nais ipag-pray, punta lang po kayo sa harapan, ipag-pray po natin yan. Ayan. Thank you, Lord. Sige, sino pa po? Pray natin, Panginoon. Sa akin, Ash, ano yun yung camera? Hawakan niyo yung camera. Yan, dito po. Sige, laro na kayo dun. Ano yung, para specific tayo. Ano yung trabaho? Pray natin trabaho. HR. Sa tayo, medium. Ayan, yung ibang level na yan. Against the late dun eh. Saka yung TL mo rin, pray natin, no? Sister. Parents. Ito ko dito. Na, magsakit. Medium ah. Mother ba o father o ikaw? Ngayon lang, tumawa, pinapauwi namin yung probinsya. Baka daw din namin makapunta. Ilan taon na ba? Senior naman. Senior na. Pinapuwi sa probinsya. Ayun lang. Pero may sakit talaga siya. Sakit sa puso. Ano na, 60 plus, 70? 60 plus. 60 plus. Baka daw kasi di namin maabutan. Okay. Ang ano ng father naman namin, pag mawala daw po siya, hindi pwedeng, Hindi kayo makita. hindi pwedeng ano, Ang immediate talaga, kailangan pumunta kayo. na sabi ng father naman, magkabay sila, hindi pwedeng maiwan yung isa, kasi hindi daw kakayanin. Parang mother ko. Mother ko, tsaka father ko. Hindi pwede. Parang isang linggo lang yung pagsita. Hindi kinaya ng mother ko. Yun po yung ano kasi. We pray na bigyan pa kalakasan, no? At makauwi kayo. Kasi yun ang gusto eh. Kaya mangyari yun, mag-provide yung everything, no? Sister Maria. Financial. Pero alam mo, tuwan-tuwa ako kasi yung kaliwa nakakita na ng mga kanan na lang. Yan na lang. Okay. Sige, let's pray. Pastor CJ, Pastor Char, mag-pray natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Mag-pray natin si Sister CA, yung kanyang trabaho. Si Sister Hailey naman, mother and father niya, nag-text kanina lang na baka hindi na niya nakapuntan kasi may sakit. Senior na rin sa puso may sakit. Pray natin na bigyan po ng kalakasan, yung makapiling pa nila, yung makauwi sila, mag-provide every needs. No? And then kay Sister Maria, na makompleto na lahat, more blessing, balaing kalakasan ng katawan, di ba? At makompleto na ang operation. At yung sa Friday, wow! Hallelujah! Thank you, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, God, Father in heaven. Thank you, Holy Spirit. Move mightily in our heart and our mind, body, spirit, and soul. Lord, I pray, Panginoon, sa aming Sister CA, Lord. Ano man, Panginoon, bumabagabag sa kanyang puso at isip. Pagod na ang isip, pagod na ang puso, Lord. Turuan mo siya, isurrender na lahat ng bagay sa iyo, lahat ng desisyon ay kaya mong baliktarin, kaya mong kontrolin, Lord God. Ito ay aming panalangin, Panginoon.
na HR decision ng kanyang TL. Baguhin mo ang isip, baguhin mo ang puso na i-retain o huwag maging negative ang mga resulta, maging smooth ang manong usapan, magkaroon ng resolution, at makip ang trabaho, Lord God. Let your will be done, let your purpose fulfill. We rebuke all the work of the devil, we rebuke all the negativity, Lord God, and we welcome the Holy Spirit, move mightily. Siya ay hindi aalis sa trabaho. Ang trabaho ay kailangan niya, hindi mo siya papabayaan, Lord God. Sila kasama ng kanyang anak, Lord God, you will provide every need. Ang plano mo ay higit na mas maganda kaysa sa plano namin. At ang paligid, Lord God, sabi mo nga, ang sumusunod sa iyo, Lord God, ay iyong lulukuban ng iyong banal na dugo at hindi magagawi ng kaaway at siya'y magtatagumpay, Lord. In Jesus' name I pray, God, Father in heaven, in the power of the Holy Spirit, Lord, I pray for CA, blessing upon blessing, grace upon grace. Siya'y naglilingkod ngayon, Lord, patibayin ang paglilingkod, spiritual maturity, strong faith, Jesus' name, power of the Holy Spirit, move mightily. Siya'y pagtatagumpayin mo, Panginoon, at palalakasin mo ang physical body, mind, heart, body, spirit, and soul. In Jesus' name, we pray. God, Father in heaven, siya ay magtatagumpay. Amen. Maylin, Lord, ngayon ay siya ay napapagabag, ano man yung kanyang worriness, Lord God, sa kanyang puso, sa kanyang isip, bigyan mo siya kapahingahan, peace of mind, Lord, at ang kanyang mahal sa buhay, kanyang nanay, kanyang tatay, ay mayroong karamdaman, Lord God, nasa sitwasyon kung saan kailangan, Panginoon, ng miracle. We pray for miracle, Lord God. We pray, Lord God, for healing, Lord God. Restoration ng kalakasan ng katawan mula ulo hanggang paa, Lord God. Kanyang nanay at tatay, palakasin mo. Ano man ang plano mo, Panginoon, let your will be done. Kung sila uuwi, Lord God, ingatan mo sila. Provide every needs, financial, time, Lord God. Ikaw ang gagalaw, ikaw ang kikilos, Lord God, sa buhay, Sister Baby. Ito may isang bagay na nakakagulat. Lord God, ikaw ang magtuturo sa kanya para lampasan ang pagsubok na ito. At siya'y magtatagumpay, pagpapalain mo, Panginoon, Sister Baby. Kung siya may makauwi doon sa probinsya, siya ay gagabayan mo, pagpapalain mo, Panginoon. Makapiling ang kanyang nanay at tatay. In Jesus' name, palakasin, Panginoon, ang kanyang nanay. I-message siya, Panginoon, ng positive na balita na ang nanay at tatay niya ay okay na. Pinagaling mo na, Panginoon. Pinalakas mo na. At pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang pamilya. Cover with your most precious blood. In Jesus' name we pray. In the power of the Holy Spirit, God, Father in heaven. Amen and amen. Sister Maria, financial blessing, maging successful ang operation ng kanyang kanang mata sa Friday na pala na darating. I-provide mo every needs at bigay mo yung kalakasan ng pangkatawan habang may operation ay malampasan. Ang maging smooth ang operation ng doktor, i-guide ang doktor, maging smooth ang galaw, maging maayos ang operation at makakita niyo yung kanyang dalawang mata na ang magiging malinaw at siya'y gagamitin mo sa gawain, Lord God, para sa ating ushering o sa anumang aspeto na gusto mo siya gamitin sa gawain, Lord. Let your will be done. Let your purpose fulfill, Lord God. Salamat sa buhay, Sister Maria. Gamitin mo sa iyong gawain, Lord. Thank you. Ito'y tagumpay na at amin ang inaangkin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord God. So, closing prayer natin. Tapos, ihanda na yung pagkain. Sige. Yes, Lord, hallelujah. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Kami
peace of mind, Panginoon, kaligayahan, Panginoon, na dulot mo. Panginoon, sa aming paghuwa-huwalay, pakaingatan mo kami sa aming daraanan, patungo sa aming daanan. Gawin mo kami, Panginoon, kasiyahan sa aming madadatnan sa aming pamilya, Panginoon. Ano mang buong linggong darating, Panginoon, kami i-bless mo, Panginoon. Thank you, Lord. Sa lahat ng aspeto. More blessing. In Jesus' name. Sapagkat ang araw ng linggo ay ibinigay na para sa iyo. Yes, Lord, hallelujah, pagpapala, Panginoon. Protection. Sa Anointing. ano mang aming ginagawa at aming gagawin pa, Panginoon. We claim na ito'y inilalaan at ginagawa namin para sa iyo at hindi para sa amin, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na aming na-receive ngayon sa katiwasayan na aming pag-iisip sa aming buhay, Panginoon, sapagkat kami tao lamang na minsan nakakalimot sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagpaalaala mo, Panginoon, ngayong araw na kami huwag magpadala sa agos ng buhay, huwag magpalinlang sa gawa ng kaaway, at higit sa lahat, huwag makalimot manalangin sa iyo, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming kakainin, Panginoon, sa aming pagsasalusaluhan, Panginoon. Ito'y aming manurish ang aming katawan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa nag-provide yung i-bless sa aming church, Panginoon, upang mas marami pang matulungan, Panginoon, sa ibang kaparaanan, Panginoon. Yes, with you, Lord, protection sa lahat ng uwi, Panginoon, sa tanghali nito, Panginoon. And we declare, Panginoon, sa tanghali nito, ang katagumpayan ng bawat isa. In Jesus' name, lahat ng magsabi ng Amen. Okay, amen. Tapos na po ang ating gawain. At ihanda po yung lamesa. Nakain po tayo. Sigilid din ang mga upuan. Sigilid. Ay, dito na pala. Sigilid yung mga upuan. Ay, tapos Maraming salamat. Stop ko na yan. Stop ko na.